Joey, tarayaw. Itaas mo ating mga kamay, may mahal tayo mag-isang manalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! 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 Praise the Lord. Dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal na Panginoong Isus. Hallelujah! Sa mga naunang panalangin ng aming kagalang-galang at minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda, sa oras na mahalapin noon, sa aking pagdadala ng balamisahe, ikaw, Diyos, magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo, Diyos, sa pangunawa ang bawat isa narito. Hipuin mo, Diyos, sa kanilang mga puso. Ipaunawa mo sa kanilang ebanghelyo ng kaligtasan. Sa ganang akin, kung magagawa at siyang dakilang pangalan na sinasaway, demonyo ng hadlang at pag-adinlangan lumaya sa aming kalagitnaan. In Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Makabalik na po kayo sa mga upuan, minamahal. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus lamang. And we give double respect and honor to our beloved parents in the Lord, and we cherish the blessed memories, teachings, and preachings of our dearly beloved and honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda and the dearly beloved and honorable San Pasolina Common Almeda. I also greet the beloved Almeda family, sa aking mga kasama, mga manggagawa at mga ngaral, sa inyong lahat, minamahal na mga kapatiran, to our beloved Vibcast viewers, magandang hapon na po sa lahat. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Bagamat hanggang ngayon, minamahal, naramdaman pa rin natin ng lungkot. 1 year ago, na ang ating ginagalang at minamahal na pastor ay nasa piling na ng mahal na Panginoon, minamahal. So, ngayon na ating pong naramdaman kung ano po ang mangyayari kung hindi na natin kapiling ang ating mahal na pastor. Amen. So, dito na po tayo magsumikap, no? Work out your own salvation. At napapansin po natin, minamahal na sunod-sunod yung mga trahedya, yung mga lindol, mga bagyo. Dati pag may coming ng mga super typhoons, nasa isip natin palagi, nandiyan ang ating mahal pastor na nalangin. At yan ay napapatunayan po, minamahal. Ilang mga super typhoons na paparating ng Pilipinas, dadaan ng Metro Manila, at kasagsagan na naka-schedule yung crusade natin sa Luneta, sa Amoranto, sa Marikina. Yung mga super typhoons na yun, minamahal, na tatama sa araw ng krusada, ay hindi po natutuloy. Napakainit ang panahon. Kung minsan pa, minamahal, ang mga tao, minumura na ang yung pag-asa. Dahil mali-mali daw yung kanilang forecast. Hindi nila alam na mayroong man of God, propeta ng Diyos, pastor ng mahal na Panginoon, na nanalangin, umiiyak, tumatangis, araw at gabi, kasamang pag-aayuno, para ilayo tayo sa mga
sakuna. Amen. Everybody say, praise the Lord. At nagbalikan na rin yung mga rally sa mga lansangan. Di ba nyo napapansin? Nung nirebuke ng Malapastor ang komunismo, 1980s, no? Siya lang ang lumaban sa komunismo ng panahon na yon. Ang iba sa atin, hindi pa saved. Hindi pa nakasumpong sa gawain ito. After EDSA Revolution, may namahal, nagkrusada ng ating Malapastor sa Luneta. Ang iba sa atin, hindi po natin alam yun. Amen. Nalalaman na lang natin sa mga patotoo o sa preaching ng ating mahal na pastor. Ako, that time, minamahal, ay di pa ako saved dito. Kasi nasave ako dito, 1991, nung nagkrusada sa Baguio City. So, nung nagkrusada ang mahal na pastor, beware communism is satanism, 1986, after it's a revolution, 1987, na napakalakas ang komunismo noong panahon na yon, parang manok lang ang mga sundalo at pulis, inaambos, pinapatay, parang hopeless na talaga noong panahon na yon. Dahil sa maraming umaakyat sa bundok para maging kasapi sa NPA, kulang ng armas. So, ang ginagawa ng mga NPA, nag-aambos para mayroong isupply sa mga bagong recruit. At hindi basta-basta papasok sa bundok noong panahon na yon. Kasi sa daming gustong mag-NPA, talagang scrutinize nila yon. Pero nung nag-declare ang ating mahal na pastor na ang komunismo, satanismo, nahinto ang mga rally sa Metro Manila dahil sinubukan nilang patayin ng ating mahal na pastor, pinadalahan ng barong na itim para matakot. Sabi ni mahal na pastor, bakit isang barong lang? Maraming preachers ang Jesus Miracle Crusade na handang mamatay alang-alang sa Ebanghelyo ni Kristo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. At totoo po yan, minamahal. Panahon ng 1980s, naabutan ko pa yan, 1990s. Normal lang yung mag-ayuno ng 40 days nung panahon na yon. 21 days straight. Ang pinakamababa na ayuno nung panahon na yon, 10 days para makasama sa mga krusada. Straight po yon. Araw at gabi. Pero ngayon, mahirap na yung 10 days yata. Marami ng rason. 2 meals na lang. 2 meals, hindi pa straight. Amen? Oh. So, wala talagang kapangyarihan sa Satanas, labanan ng iglesia nung panahon na yon. Galit ang ibang mga pastor dahil nung kinalaban ng balang pastor ang komunismo, nadamay sila. Yung mga born again na nagsasabing born again sila. Nadamay sila. Sila yung kinukompronta ng mga NPA. At sabi nila, hindi kami kasali doon. No? Hindi kami kasali. Pero nung nagtagumpay, marami nang umaangkin. Amen. Everybody say, praise the Lord. Oh, marami nang umaangkin. Lumalaban daw sila sa komunismo. Paglalabanin nila, tapos na. Wala na nagmamarcha sa kalsada. Wala na nag-aambos. Kasi mga naiiwan sa bundok na evangelize na rin. Sila-sila na rin nagpapatayan.
So, wala nang susunod na ganun, minamahal. Mapalad tayo na ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon ang tunay na pastor ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Sabi ng Jeremiah 3:15, I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Tingnan mo yung mga pastor na nagsasabing pastor din sila. Nahulog sila sa bitag ng kaaway. Mayroong nakulong, mayroong nasangkot sa corruption. Wala eh. Hindi sila qualified to be called pastors dahil hindi naman nila ibinigay yung kanilang buhay sa mahal ng Panginoon. Mayroon silang ibang inaatupag. Amen. Mayroon pang iba na sangkot sa pyramiding. Pagbigay ko doon ng pera, tapos within 1 month, balik daw sa'yo, more than doon sa binigay mo, marami ding naluko doon. Ayun, nakulong na rin yung pastor na yon. Maraming mga hukus-pukus na ginagawa. Pangako ng pangako na pagpalain ng mga membro, pero sila lang ang pinagpala, ang mga membro naghirap. Pero dito sa Jesus Miracle Crusade, tayo po ang nagpatotoo. Dati walang mga bahay, dati walang mga sasakyan, dati mahirap ang buhay, ngayon pinagpala ng mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Dati may mga sakit, wala na kagalingan, tinanggihan na ng mga hospital. Ngayon, buhay na buhay. Dati mga tinataningan ang buhay. Wala na. Kahit sa albularyo, sa herbal, kahit sa anumang hospital, wala na pag-asa. Pero dito sa Jesus Miracle Crusade, sila ay umiiyak at sumisigaw. Pinagaling sila ng mahal na Panginoon. Nakukuryente. 10,000 volts. 35,000 volts. Patay, dinala sa ospital. Pinag-pray ng ating mahal na pastor na buhay. Amen. Yung dito, ating beloved brother Edro, nung naramdaman niya yung kurinti na pumasok sa katawan, napakalakas. Dahil yung kanyang hawak-hawak na bakal na sagi doon sa wire na nasa poste. Narinig niya yung pasok ng korente, yung apoy sa kanyang katawan, minamahal, pumasok. Nalaala niya ang sinasabi ng mga pastor, sumigaw lang ng aliluya. Nung pagsigaw niya ng aliluya, naramdaman niya parang may pumalo doon sa bakal at natanggal. Nahulog siya. Nasabit siya doon sa napakaraming mga wires ng, siguro sa mga telephone, no? Baba, nakabalot yun eh. So hindi siya diretso sa kalsada, simento yun. 30 minutes siyang nakabitay doon sa mga maraming wire. Di ba sa may highway, makikita ka na may maraming wire. Yung nagpakabit siguro ng mga cable TV yan o telephone ba yan. Kinuha siya ng rescuer. Dinala sa ospital. Pagdating sa ospital, ang doktor mismo nagtaka. Hindi makapaniwala. 10,000 volts? Hindi ka namatay? 220, dinadala dito, patay na, dead on arrival. Sabi ng doktor. Pero ang nasa isip ng doktor, wasak na yung internal organs niya. Sabog na. Pinuntahan natin doon, pinag-pray. Pag-check up ng doktor, normal lahat. Puso, kidney, baga,
bituka, lahat na yan. Pero pumasok yung kuryente sa katawan niya, lumabas sa kanyang paa. Normal yun, minimal na masira ang internal organ niya dahil dumaan sa kanyang katawan bago lumabas sa kanyang paa, nagputukan yung paa niya. Amen? Yan po ang himala ng Diyos. Dahil tayo po ay pinangunahan ng tunay na pastor ng mahal na Panginoon. Basahin po natin, unahin po natin ang Ilocano, tapos sundan sa Tagalog, para po sa ating mga Ilocano brethren. Dito po sa Jeremiah 3:15 sa Ilocano version. Ket ikanakayto kadagiti papastors kas mainugot iti pusok isuda mang taronto kada kayo iti pannakamuken pannakaawat. Amen. Tagalog. Dito po sa Jeremias 3:15. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. And I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Na siyang magpapakain sa inyo ng karunungan at pag-unawa. Everybody say, praise the Lord. At ito po, minamahal, ay na-misinterpret ng karamihan. Ang akala nila, yung karunungan at unawa or knowledge and understanding ay yung karunungang nakukuha natin sa sanlibutan. No? Yung karunungan na pangako ni Satanas kay Adan at saka ni Eva, na pagkainin ninyo, pag kumain kayo sa bunga ng puno na yan, ay magkaroon kayo ng karunungan katulad sa Diyos. Malalaman nyo ang tama at mali. No? So, nag-desire naman si Eva na yung karunungan na yun, na hindi naman galing sa Diyos yun eh. Pangako ni Satanas yun. Si Satanas ang nangako nun na pag suwayin ninyo ang Panginoon at kainin ang bunga ng kahoy na ipinagbawal ng Diyos, magkaroon sila ng karunungan. Kumagat naman si Eva at nadamay si Satanas. Pero yung, tandaan natin, yung karunungan na yun na hindi galing sa Diyos yun. Pangako ni Satanas yun. Amen. Amen. Mayroon pong karunungan na galing sa Diyos na makakamtan mo galing sa totoong pastor ng Panginoon. Amen. Na siya yung naghirang. Siya yung nagpili according to his heart. Everybody say, praise the Lord. Madali lang magpa-enroll sa mga Bible school eh. Ginawa ng profesyon yan. Ano ginagawa nila sa Bible school? Nag-aayuno ba sila doon ng 40 days? Nagpupuri ba sila doon ng mahabang pagpupuri? O nagdidebate? Nagpapalakasan ng ego? Karamihan sa mga nagiging pastor, yung magaling ang memory, magaling sa debate, ay pag abogado ka, tapos mag-proceed ka pagka-pastor, sigurado yan. Ang galing-galing mo mangaral, abogado ka na eh. Amen? Everybody say, praise the Lord. Bagamat ang malang pastor, nag-aral ng abogasya, hindi niya natapos dahil hindi siya makatulog. 6 years na mayroon po siyang insomnia, hindi siya makatulog. Yung pala tinawag na siya ng mahal na Panginoon, hindi niya matapos-tapos yung kanyang kurso. Mayroon po siyang kapatid na abogado rin. Naging judge sa New Jersey, sa United States of America. So, lahi silang mga matatalino, minamahal.
Pero iba yung tawag sa ating mahal na pastor. Mayroon siyang relihiyon. Devoted Catholic siya, minamahal. At patunay na siya ay devoted Catholic. Nauna nang naborn again yung kanyang mga magulang, mga kapatid, galit na galit siya na nawala yung rebolto sa altar. Nakita niya nandoon sa CR, nakasako na, ibinalik pa niya. Ayon po sa patutuo ng mga pastor yan, narinig ko, minamahal. Ganon siya ka-devoted. Pero nung siya ay nasharean, hindi po pastor ang nag-share sa kanya. Isa pong ordinary member lang. Nasharean siya about sa ating mahal na Panginoon. Na siya ang noon, ngayon at magpakailanman. Siya ay Diyos na nagpapagaling. Isinuko niyang buhay niya. Tinanggap niyang malapi noon. Nakatulog siya. 6 years na hindi makakatulog. Tinanggap niyang malapi noon na Panginoon tagapagligtas sa kanyang buhay. Nakatulog siya. So, na-in love siya sa mahal na Panginoon. Na-in love. Nagkaroon siya ng first love sa mahal na Panginoon. Binasa niya ng binasa ang Bible. Ay, bawal pala itong mga Diyos-Diyosan, yung mga rebolto. So, doon po siya nag-umpisa, nangaral, minamahal. Hindi po ganito kaagad. Marami. Nakaranas po siya ng mga pagsubok, pinagtatawanan. Hindi po lumago kaagad. Nung nangusap sa kanyang mahal na Panginoon, pupunta ng Manila, hindi po niya alam kung sinong papuntahan niya sa Manila. Basta yun ang pangusap. O dala niya ang buong pamilya. Ilan pa yung mga anak niya doon. Mayroon na yata silang anak noon. Punta silang Manila. Dahil alam ng may-ari ng bahay, yung kwarto lang po, hindi whole house, na siya isang pastor, nangaral, so walang down. Tanggap ka agad. Kailang na-under pa siya ng pagsubok. Yung mga pangako na magbayad, after 1 month, 2 months, 3 months, hindi makabayad, galing sa paghayo, pag-uwi, nandun na sa labas yung mga gamit. Pinalayas na. Lipat uli. Ganun pa rin. Sabi ng mahal na pastor, sa palipat-lipat, palagi sila walang pambayad. Sweetheart, hindi ata kalooban ng kwarto lang ang rentahan natin. Baka ang kalooban ng Malapino, yung buong bahay talaga, yung malaki. Wala nga pambayad sa isang kwarto lang. Instead na manghina, iba na ba yung naisip niya? Baka hindi kalooban. Baka gusto ng Malapino, yung malaking bahay na pwede tayo magdaos doon. O pinahanap. Naghahanap. Hanggang ngayon, nandyan, pastoral house. Dati yan, isang bahay po yan, nasa bundok. Rolling Hills yan eh. Nasa bundok. Mansion po yan. Nagtaka sila, mansion, mura lang. Kuha ka agad. Wala pa lang yatin down kasi bihira lang ang nagrerenta. Pag may magrenta, wala pang isang buwan, layas na. Mababaliw ka, sa dami pa namang multo. Tumatakbo yung mga upuan, wala naman nakaupo. So, doon nakatira. At may multo nga. So, ang ginawa ng malang pastor, palit-palitan, puri. Yung pala, doon ititrain. Dahil sa multo na yon, tuloy-tuloy ang puri para mapalayas ang mga multo, ayon, nagiging standard na sa church na magpuri araw at gabi sa pastoral house. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Oh, hindi po basta-bastang karanasan yan ng isang pastor. Yung iba, wala pang ang karanasan, gusto na kaagad pastor na eh. Kapalit na daw sila kay mahal na pastor.
Wala namang naniniwala. Mayroon pang mga ordained preacher. Nagsarili, ginamit ang pangalan, Jesus Miracle Crusade. Independent daw. Diba kayo nahihiya siguro gamitin ng international dahil wala pa naman sila sa abroad. So, independent na lang. Nakakahiya nga na sabihin mong international ka. At saka bawal yon kahit independent. Bawal pa rin yun kasi ginamit mo yung JMCIM. So, kahit ano na lang gagawin nila. Dahil hindi nga sila hiniring ng Diyos, wala pa rin nangyayari. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Kasi nakasandig nga sa ang sandigan nila yung karunungan. Hindi naman yung sinasabi niyang to feed you with knowledge and understanding. Hindi po yung karunungan galing kay Satanas, galing sa mundo. Actually, sa Job 28:28, ang karunungan na sinasabi diyan, yung pagkatakot sa Diyos. Amen. At ang pagkaunawa, ang sinasabi diyan, yung paghiwalay sa masasamang gawa. O di ba? Daming marurunong. Graduate sa mga sikat na universidad, may masteral pa sa abroad o galing pa sa abroad. Pero walang takot magnakaw. They are corrupt because they do not have God. Wala silang Diyos. Kung may Diyos man sila, wala silang takot sa Diyos nila. Amen. O nga naman. Paano ka matakot sa Diyos mo? Ikaw pa nga ang nagbili ng Diyos mo eh. Matakot ka doon. Ikaw nagbili. Ikaw pa ang nagpagawa ng altar sa Diyos mo. Di kung magalit yung Diyos mo, pwede mo sabihin, tanggalin kita sa altar. Palitan kita ng ibang Diyos. Di ba? Ikaw ang may control. Ikaw ang magbili ng damit sa Diyos mo. Ikaw ang magfiesta sa Diyos mo. Kung magalit sa iyo yan, hindi mo na fiestahan, hindi mo na damitan, palayasin mo sa bahay, bigay mo sa kapitbahay, di ba? Pero ang Diyos na nakilala natin, minamahal, Diyos na lumalang ng langit at lupa, hindi po nilalang sa kamay ng tao. Amen. At doon tayo matakot sa Kanya. Pag mayroon ka ng takot sa Kanya, mayroon ka ng karunungan. Kahit gano'n ka pa karunong, top-notcher ka pa sa board exam, valedictorian ka from elementary, high school, hanggang college, summa cum laude ka, pero wala kang takot sa Diyos, mangmang ka pa rin. Amen. Job 28:28, Ilocano, Tagalog, at pong pakinggan ng mainam. Dito po sa Job 28 ang talatay 28. Ket kinuna iti tao, adto iti panagbuting iti apo, dayta isu ti sirib, ket ti panang ti dakes, isu ti panakawat. Amen. Tagalog. Sa Job 28, talata po 28. At sa tao ay sinabi niya, narito, ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan. Ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan. At ang paghiwalay sa kasamaan ay pagkaunawa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So yung sinabi ng Jeremiah 3:15, to feed you with knowledge and understanding, at sinabi po dito, minamahal, ang pagkatakot sa Diyos, the fear of the Lord, that is wisdom, and to depart from evil is understanding, yun po yung nakuha natin. Amen. Nung narinig natin ang pangangaral ng ating mga pastor, nagkaroon po tayo ng takot sa Diyos. At humiwalay tayo sa masasamang gawa. So nagkaroon tayo ng knowledge, galing sa mga ngaral, galing sa ating mga pastor, at understanding, dahil humiwalay tayo sa masamang gawa.
nagkaroon tayo ng takot sa mahal na Panginoon. Dito lang tayo nagkaroon ng takot. Amen. Everybody say, praise the Lord. Sa ibang mayroong mga tanong, bakit parang di niyo Diyos, para bang ina-idolize na daw natin ng mahal na pastor? Bakit tinatawag niyo mahal na pastor? Beloved pastor. Bakit sa kanila? Hindi nila tinatawag na beloved pastor ang pastor nila. Ang tawag, pas. Or tor. Saan tayo ngayon, tor? Grabe. O kung hindi tor, pas. Pas. Saan tayo? Saan tayo magligo? Saan tayo magpiknik? Alam ko yan. Dahil bago ako napunta sa Jesus Miracle Crusade, marami akong dinaanan. Doon sa aking dinaanan, ang tawag nila sa kanilang pastor, pas or tor. Kumusta tor? Kumusta pas? Ganun sila. Wala silang galang sa kanilang pastor. Kasi ang mga pastor din nila, hindi din nanalangin para sa kanila. Pagpasok sa panambahan, mag-number 4 lang yan eh. Number 4. Tapos lalagyan pa ng, anong tawag yun? Garland ba yun? May bouquet pa? May bouquet? Yung parang yung dahon na yung parang pinong-pino na dahon. Tapos lagyan ng orchid. Bouquet yun. Tapos yung nakakwintas na ganyan, garland. Pagpasok ng pastor yan, sasalubungin ka agad ng garland, tapos may bouquet yan. Yun ang pastor. Tanong ka agad sa membro na katabi niya, mga mayaman, kumusta ang business? Kumusta ang negosyo? Pero mahal pastor, hindi po ganun. Kaluhod po yan. Bago po punta sa gawain, nakaluhod na dati. Habang nagtatravel, nagpupuri sa sasakyan. Amen. Pagdating sa gawain, nakaluhod pa rin. Pag mayroon siyang sasabihin, sinusulat. Hindi siya nagsasalita. Magsasalita lang ang mahal pastor pag hawak na niyang microphone. Pag may mga bisita, mga politician dyan, kahit presidente, hindi po niya hinaharap yan. Kailangan nilang mag-antay na tapos na ang preaching ng mahal na pastor. Amen. Kailangan nilang mag-antay na tatawagin sila. Sa iba yan, pag magpakita, nandun si Mayor Tatayo, sasalubungin sa gate niya, Mayor, basta. Si mahal pastor, kahit presidente pa. Mayroon lang naghanda na lamesa doon lang siya makaupo. Puri sila sa mahal na Panginoon. Amen. Hindi lang nila makayanan yung mahabang puri. Kung siguro yung mga politician, kung dadalo sa atin yan, baka tatalsik yung mga demonyo, di ba? Demonyo ng pagka-materialistic. Di ngayon, ayaw nilang makinig sa mensahe ng kaligtasan, napahiya sila ngayon. Nagtago na yung iba. Ayaw na silang mapicturan, ayaw mabidyuhan. Takot na sila ngayon makulong. Ipitan na Naglaglagan na talaga. Niloob ng mahal na Panginoon yan. Amen. Niloob ng mahal na Panginoon yan. Lahat na bagay na nangyari, hindi po magyayari yan na walang pahintulot ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hindi po natin pwedeng sabihin, normal lang yung may lindol. Kasi may mga faults tayo. Normal na may bagyo dahil malapit tayo sa Pacific Ocean. Natural disaster. Pag sinabing natural disaster, walang Diyos na nakikialam. Basta natural lang yan. Hindi yun ang nasa Bible. Isa Job chapter 9 verses 5 and 6. Malinaw po dyan, minamahal. Sa Job chapter 9 verses 5 and 6. Pakibasa lang po.
Dito po sa Hope 9, 5 and 6 sa Ilocano version. Dayjay mangyalis kadigiti bantay ket isuda dida ammo no balikiden da ida iti pungtut na. Magungun iti daga iti yan na ket agpigerger dagiti monmona. Amen. Tagalog. Dito po sa Hope 9, 5 hanggang 6, na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit, na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay nangayayanig. Amen. Which removeth the mountains, and they know not. Oh, siyang nag-aalis ng mga bundok at hindi nila nalalaman. Akala nila natural lang, natural disaster lang. Kasi may fault, tectonic, volcanic, o ano pa yung mga nick-nick na sinasabi nila. Tectonic, volcanic. Pero ang sigurado, nagpanic. Amen. Panic talaga. Kasi hindi nila nalalaman. Akala nila normal na galaw lang ng lupa yan. Pero sabi ng ating pong nabasa sa Biblia, minumahal, ang Diyos, sabi ng 4, He is wise in heart and mighty in strength, who hath hardened himself against him, and hath prospered, which removeth the mountains, and they know not, which overturned them in his anger. So, galit ang malapay noon. Which shaketh the earth out of her place, and the pillars thereof tremble. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng salita mismo ng mahal na Panginoon, my people are destroyed for lack of knowledge. Ano yung knowledge? Karunungan nga sa Tagalog. Ano yon? Ano yon? Pagkatakot sa Diyos. Amen. The fear of the Lord, that is knowledge, wisdom. So, my people are destroyed for lack of fear of the Lord. Amen. Ang aking bayan ay nawasak dahil wala silang takot sa akin. Hindi po knowledge na, para ano, mag-aral tayo lahat. Maya-maya, nag-aral nga. Scholar, dapat scholar lahat. O, scholar nga. Eh, mabuti pa yung mangmang o yung bubo kaysa mga scholar. Pagdating sa UP, pagdating sa mga eskwelahan na masikat, kasi scholar, matalino, pagdating doon, pag-uwi, ay, pa, ma, unggoy lang pala tayo galing. Ano sabi? Mga profesor namin, matatalino doon sa pinanggalingan naming school. Scholar kami eh. Ang tingin naman sa mga tao na hindi kasama nila sa scholar, mangmang lahat yan. Kami ang matalino. Bakit ka naging matalino, anak? Natuklasan ko, unggoy pala tayo galing. Talino ba yun? Nag-aaral ka lang sa sikat na eskwelahan na eskwelahan daw ng mga matatalino, tapos ang alam mo, ang tao ay nilang ng Diyos, tapos pagdating doon, unggoy pala. Galing ka pala sa unggoy. Wala ng Diyos tuloy. Amen? Everybody say, praise the Lord. Oh. Galing ka pala sa unggoy eh. O di, walang langit, walang impyerno, walang espiritu. O. Alam, basta buhay ka pa, sige, nakaw ka ng nakaw. Patay ka ng patay. Total, wala ka namang haharaping judgment kasi ang tinuro sa'yo, wala. Amen. Everybody say, praise the Lord. Sino naman yung nagtuturo sa kanila na walang Diyos? Yun po yung mga taong may relihiyon. Pero sa kanilang relihiyon,
Isinilang sila sa kanilang relihiyon, nakita nila yung kanilang mga kapatid, nakita nila yung kanilang mga magulang, relihiyosong tao, walang naramdaman o hindi nakaranas ng himala ng Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kumbinsihin mo nga yung nakaranas ng himala ng Diyos, sabihin mo, galing tayo sa unggoy. Kahit 1%. Kahit 1% sa 1%, hindi maniniwala sa iyo yan. Dahil naranasan niya may Diyos. Everybody say, praise the Lord. O bigyan mo nga ng pera, yung mga nakaranas ng himala, sabihin, o siya, bigyan kita ng 1 million, huwag ka nang dumalo dyan. Hindi niya tatanggapin yan. Dahadalo pa kahit maglakad yan. Dahil ayaw niyang mapalo dahil alam niya buhay ang kanyang Diyos. Amen. Yun yung kaibahan. Yun yung kaibahan sa mga nagbakasakali. Yung mga nagbakasakali, talagang madaling matukso yun. Madali silang mag-idolize ng tao. Madaling ma-manipulate yung kanilang isip. Ma-brainwash. Yun ang tawag ng brainwashing. Di ba? Mahal na mahal mo magulang mo, mahal na mahal mo anak mo, mahal na mahal mo yung kapatid mo, tapos naturuan ka lang na walang Diyos, naturuan ka ng komunismo, kaya mo nang patayin yung nanay mo, kaya mo nang patayin yung anak mo, kaya mo nang patayin yung kapatid mo, kaibigan mo na kumukontra sa'yo. That is brainwashing. Na-demon possess ka na. Amen. Hindi ka na makinig. Talagang doon ka na sa ideolohiya na naniniwala. Samantala dito, minamahal, mga hardcore communist, tumanda na sa kabundukan, hindi sila sumuko sa gobyerno dahil hardcore nga. Naglaylo lang. Nung napunta ang ating gawain doon, nagtataka sila, anong mayroon itong Jesus Miracle Crusade? Kahit gabi pumupunta dito. Kahit madaling araw, binabaktas ang liblib na lugar ng Sinundungan at Marag Valley at lahat ng mga identified communist infested areas. Kasi infested dahil parang sakit din yan eh. Parang nakakasira kasi ang ideolohiya na yan. Pinasok natin yan. Nagtataka sila. Sabi pa ni Kapinong, alam mo, Brother Danny, habang nakikita ko kayo, ulan, init, gabi, hanggang madaling araw, naglalakad kayo, tinatawid nyo yung mga ilog na hindi mapasok ng sasakyan. Nakikita ko ang sarili ko at mga kasamahan ko sa inyo. Ganon din kami, sabi niya, ganon din kami. Naglalakad sa gabi dahil gusto namin ang pagbabago. Ang kaibahan lang, wala kaming Diyos, kayo mayroon. At sa inyo nagbabago ang tao, sa amin hindi. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kami pumapatay, kayo hindi pumapatay. Amen. Di pareho lang yung purpose, pagbabago. Everybody say praise the Lord. Sa kanila ang pagbabago, pag hindi ka maniwala sa kanila, ang magbago yung tirahan mo. 6 feet below the ground ka, pero ikaw ang maghukay. hindi naman pwede yung NPA maghukay para doon ka ilibing. Pagod na yan sila, ikaw muna maghukay. Kung gaano lang yung kaya mong hukay, doon ka ilibing. No? Basta matabunan ka lang ng lupa. Dahil hindi na nila kayang baguhin ang buhay mo. Ilang beses ka nang winarningan. Samantala sa Jesus Miracle Crusade, sabi niya, wala akong balak na dumalo sa inyo. Napadaan lang siya galing sa trabaho. Kasi mayroong ginagawang kalsada doon sa Marag.
napadaan. Habang nagpupuri tayo, walang ibang daan. Doon talaga dadaan siya sa basketball court na open, walang atip. Doon siya dadaan kasi may bahay siya doon sa unahan. Nung nadaan siya, para doon siya na magnet. Pagdaan niya sa likod, napahinto, namalaya na lang sarili niya, nakataas na ang kamay niya. Tumutulo yung luha niya. Hanggang ngayon, minimal, pag may gawain doon sa marag, malalaman mo siya na yun, nasa likod, dahil siya lang yung nakataas ng kamay. Halos hindi niya binababa yung kamay niya. Grabing pasalamat niya. May Diyos pala. Oh. Hindi siya niniwala sa Diyos dahil ipinanganak siyang NPA sa bundok. Pinanganak siya habang kasagsagan ng gera. Buntis yung mama niya at doon siya pinanganak sa labanan. Lumaki siya na puro ang tinuturo galing sa unggoy ang tao. Pero ngayon, palaging nag-chat sa amin, Brad, kumusta ka na? Kailan kayo babalik dito? Nakakaawa din. Pero super layo kasi minamahal. Pero uhaw at gutom sila sa salita ng mahal na Panginoon. Kung may oportunidad lang sana sila 3 times a day, 3 times a week na dadalo, gagawin nila yon. Kasi dito sila binago. Hindi rin basta-bastang puntahan. Maliban sa malayo, kung pupunta ka doon na apiki yung brake ng iyong sasakyan, uuwi ka na doon ka sa bangin mahulog. Kasi tarik yung daan, bagamat simentado na po yun. Pagwas papalya yung sasakyan mo, aatras, bangin. Pag uwi naman, ganun din. Sakripisyo talaga. Pag hindi galing sa puso yung paglilingkod mo, pagliligtas mo sa kanila, hindi ka nababalik. Amen. Puntahan mo na lang isang beses. Maisip mo na kagad, lugi. Delikado pang buhay. Delikado pang sasakyan. Pero hindi. Sa mga tunay na mga ngaral ng Diyos, wala pong kalugihan na magligtas ng kaluluwa. Amen? Kanino ba tayo gagaya? Legacy ng mahal na pastor. Yung natutunan natin. Ha? Hindi po tayo pwedeng makinig ng preaching ng ibang mga pastor dyan, kahit gaano pa kagaling sila. Ha? Kahit gold medal pa yung natatanggap nila sa pangangaral nila. Hindi po yun ang ating hinahanap. Ang hinahanap po natin na mapakinggan ang preaching ng pastor na pinili ng Diyos. Patunay na pinili ng Diyos, nung narinig natin ang kanyang pangaral, nagkaroon tayo ng takot sa mahal na Panginoon. Takot magkasala at hiniwalayan natin ang lahat ng mga masasamang gawa. Everybody say, praise the Lord. Dahil sabi ng Roma Kapitulo 10, versikulo 14 hanggang 17, huling mga talata. Dito po sa taga-Roma, Ating po mga instrumentalists and singers. 10:14 hanggang 17, sa Ilocano version. Kasanon to nga rod ti panangawag da, ididayjay di da pinati. Ket kasano ti panamati danto, ididayjay di da nang nangeg. Ket kasanon to ti panangeg da no awan ti mga kasaba. Ket kasano ti panaykas kasabadan to no saan danto ang maibaon. Kas adda na isurat, nagsayat ket din dagiti saksaka dagiti mangyeg kadagiti naragsak adamdamag dagiti naimbag abanbanag. Ngem san isuda amin impang dagiti naimbag adamdamag takunan ni Isayas apo siya sino tinamati iti inpadamag mi. Iti kasta ti pamatik agtaod ti panagdengeg ket ti panagdengeg agtaod gapo iti sao ni Kristo. 18. At sa 18, ngem kunak dida aya nagdengeg wen kinapudno na tati aweng da nagsaknap ti amin adaga ken dagiti sa sauda gingga kadagiti pungpungto iti lubong. Amen.
Tagalog. Dito po sa Roma 10:14 hanggang 18 o 19. Paano nga silang 18. Hanggang 18. paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? At paano silang magsisimpalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano silang makikinig na walang tagapangaral? At paano silang magsisipangaral kung hindi sila mga sinugo? Gaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa ni yaong mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Datapwat, hindi silang lahat ay nakinig ng masasayang balita sapagkat sinasabi ni Isaias, Panginoon, sino ang naniniwala sa aming balita? Kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Datapwat sinasabi ko, hindi baga sila'y nangakinig? Oo, tunay nga. Ang tinig nila ay kumalat sa buong lupa at ang kanilang mga salita'y hanggang sa mga dulo ng sanlibutan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. How then shall they call on Him in whom they have not believed? O nga naman. Paano sila tatawag sa Kanya, kay Kristo, na hindi naman nila pinapaniliwalaan? Amen? At sabi dito, and how shall they believe in Him of whom they have not heard? E paano nga naman sila maniwala kung walang mangangaral? Wala silang narinig. At sinabi pa dito, minman, and how shall they hear without a preacher? So mayroon talagang ihirang ang malapinon, may gagamitin. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Ibig ba sabihin, pag mayroong dying na dyan, mayroong may sakit dyan, mayroong drug addict dyan, tapos nakita mo, may conviction ng malapinon sa iyo na i-share mo yung Word of God, tapos sabi mo, hindi mo na, mag-aral mo na ako sa Bible School, pa-enroll mo na ako ng 12 years, pagbalik mo, patay na yung may sakit, nakulong na yung drug addict, wala na. Amen. Kailangan pa ba mag-aral ka pa? Para ipakita mo doon sa drug addict na yon o may cancer na yon o galing ako nag-aral sa Bible School o sa seminary, 12 years ako nag-aral o dito, may diploma ako. Yung cancer mo, gagaling yan sa pangalan ni Jesus. Ganun ba yun? Pag tao ang mag-declare na ikaw, pastor ka na, ikaw, pwede ka na mag-preach, wala na. Mapunta na sa impyerno yung nangangailangan ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. May na mahal. Ha? Sabihin nila, wala kang karapatang mangaral. Kami lang may karapatan. Paano mo pang, dying na nga yung nakita mo? Pupunta ka pa doon sa ministro, mayroon ako nakita doon. Pagbalik, wala, patay na kasi wala ka nga daw karapatang mangaral dahil sila lang mangaral. Kinokontrol yung tao. Oh. Huwag kang magbasa ng Biblia, kami lang ang may karapatang magbasa. May dahilan yon. Takot sila matuklasan mo ang katotohanan. Amen. O dito sa Jesus Miracle Crusade, dapat ang bawat mananampalataya ay may bit-bit na Biblia. Yung walang Biblia, hindi makatingin sa akin. Nakalimutan ko. Ano ang hindi makakalimutan? Cellphone daw, sabi nung makalimutan man lahat, huwag lang ang cellphone. Di ba? Pagdating ng rapture, may namahal. Dahil ba sa cellphone mo, marapture ka?
Baka nga, dahil pa sa cellphone mo, maipirno ka eh. Pero hindi po, minamahal, mangyayari na dahil sa Biblia mo, maimpyerno ka. 100% yan. Dahil sa pagbabasa mo ng salita ng Diyos, kasama ka sa rapture. Or kung kukunin ka man ng mahal na Pinoy, wala pang rapture, langit ka. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kasi pag cellphone ang pinakamahal mo, maliban sa Biblia, pag mamatay ka na, yung cellphone na yan, pag-aagawan yan. Lalo na kung iPhone 16. iPhone 16 Pro. O yung pinaka-latest ba? Pero kung Bible, ay padala pa sa iyo yan. Prangkahan tayo. Pag mamatay ang isang tao na may hawak na mamahaling cellphone, ipadala pa sa kabaong yan? May hawak siyang napakamahal na Bible. Ipadala, hindi? Padala yun. Halkay kahit tag 3,000 pa yung Bible mo. Padala mo. Hindi, wala namang nagbabasa niyan. Pero kung cellphone, ako ang mag-inherit niyan dahil ako nag-alaga niyan. Di ba? Ako nagpakain niyan. Ganon, unti-unting nilalayo ni Lucifer, ni Satanas, ang tao sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Si Satanas ay hindi po nagpapakitang may buntot at sungay. Nung nasayin ako sa Singapore, isang panaginip po to. Nasayin ako sa Singapore. Nagtatako ang mga tao, ang ingay-ingay nila, hawak-hawak lang cellphone, nakaganyan. Tapos nung lumabas ako, lahat may cellphone, nakaganyan, nakatutok sa langit. Si Lucifer, bababa, sabi nila. Si Lucifer, bababa, inibididyo. Ako naman, na-intrigue ako sa sabi nila, Lucifer daw, bababa. Pagtingin ko, mayroon nga. Liwanag. Para siyang bulang apoy na makinang. Pag tama sa lupa, tao. Parang six-footer. Ang gwapo niya. Naka-Amerikana siya. Gwapo niya. Pinicturean siya. Binidyo. Ako naman, lumalis ako. Tumakbo ako. Ganun pala si Lucifer. Ang gwapo pala niya. Hindi pala siya pangit, hindi pala siya may sungay at buntot. Ang pinapakilala sa atin, si Satanas, may sungay at buntot. Pero yung sa panaginip ko, nagniningning na ilaw siya. Parang bula. Pag lagpak sa lupa, naging tao siya. At nagsigawan yung mga tao na may hawak na cellphone. Nakita siya, ang gwapo niya. So maraming na-deceive ni Lucifer dahil hindi po siya nagpakita na parang kambing. Amen. Nag-anyo po siyang anghel ng katuwiran. Angels of righteousness. Sabihin na, hindi na kailangan yan. Obsolete na yan. Love yourself. Mahalin mo sarili mo. Pagwapuhin mo sarili mo. Pagandahin mo sarili mo. Huwag ka na dyan. Papayat ka lang dyan. So, pasting-pasting na yan. Ganon nila. God is love. Ganyan-ganyan. Ayun. Madami doon. Ginawa na nilang entertainment ang gawain. Ayaw ko dyan. Ang boses ng mga singer dyan. Kumukontra sa gitara. Tsaka mukha pa nila. Pag umiiyak, lalong pumapangit. Mas maganda pa yun doon. Piling-pili talaga. Magwapot-gwapa yung mga choir nila. Ganon ba? Iniinganyo sa outward appearance. Pero malapit nun, hindi po tumitingin sa outward appearance. Ang tinitingnan ng Diyos ang puso ng bawat mananampalataya. Pagpasok mo dito, tinitingnan niya yung puso mo kung nakakonect ba sa Kanya. Amen. Malay mo kung pagpasok mo dito, iba yung kinukunik ng puso mo. Palingon-lingon ka sa likod, ay nandun si crush.
Pagpasok mo dito, hinanap mo kagad yung crush mo. Saan kayo sa ngayon? Instead na hinanap mo ang presensya ng Malapinon, ang hinanap mo yung crush mo. Saan kayo siya? Nasaan kayo si Be? Si best friend ko. Nasaan kayo nakaupo? Lipat ka ngayon kasi nandoon siya nakaupo. Ganon bang ginagawa natin? Hindi po yan ang tinuturo sa atin. Amen. Ang tinuturo po sa atin, pagpasok mo sa banal na gawain, siguraduhin mo na maikunik mo ang sarili mo, ang puso mo sa mahal na Panginoon. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon. Siguraduhin natin na mayroon tayong wisdom and knowledge. May takot tayo magkasala at humiwalay tayo sa masasamang gawa. Yan lang ang solusyon. Instead na kasi mga komunista minamahal nakapasok na eh. Unti-unti na silang nakabangon. Sinisita nila yung mga palpak na mga relihiyon. Wala naman talagang relihiyon makaligtas. Only Jesus Christ can save us. Pag aasa ka sa relihiyon, wala kang kaligtasan. Yun ang sinisita nila. Kung may Diyos, bakit yung relihiyon na yan? Ganyan-ganyan. Sinisita nilang kapalpakan ng mga pastor sa relihiyon, hindi dahil naniniwala siya sa Diyos, kundi para patunayan nila na walang Diyos. Sinisita nila ang kapalpakan ng gobyerno, hindi para baguhin ng gobyerno, para magbago ang nasa gobyerno, kundi para palitan ang gobyerno. Anong ipalit? Komunismo. Komunistang gobyerno na walang Diyos at ang tao ay galing sa unggoy. Habang nandito pa tayo, hindi sila magtatagumpay. Pero kung wala na tayo dito, magtatagumpay na ang mga masasamang tao. Yung mga kurakot, yung mga komunista, yung mga hindi naniwala sa Diyos, yung mga reliyosong tao, sila yung magtatamasa ng galit na mahal na Panginoon. Pasalamatan natin mahal na Panginoon. Binigyan tayo ng tunay na pastor. Binigyan tayo ng tunay na mga laga ng ating kaluluwa. Ayon sa puso ng mahal na Panginoon. At may prueba, ebidensya, hindi po haka-haka. Bawat isa sa atin ay pinagpala ng mahal na Panginoon. Binago ang buhay natin. Tiyak at sigurado tayo. Buhay na walang hanggan sa piling ng mahal na Panginoon. Awitan po natin ang ating Diyos na buhay. Itaas po ang ating makamay. Lahat po ng mga baguhan na rito, kung mayroon po tayong mga baguhan, lapit lang po sa harapan. Ating po mga beloved viewers, mayroon kayong mga anak na hindi pa naglilingkod sa mahal na Panginoon. Bakit hindi tawagin? Ilapit ninyo at patanggapin sa mahal na Panginoon. Before it's too late, now is the day of salvation. Now is the accepted time. Habang inaalaala po natin ang buhay ng ating mahal na pastor. Kung paano po niya pinalaganap ang Ebanghelyo, ganon din tayo mananampalataya. Amen ang mahal. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Be
para po sa ating po mga webcast viewers, ating po mga baguhan. Ngayon pa lang nakarinig ng pangangaral na Ebanghelyo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Mayroon pong 4 na reglamento kaligtasan. Unang-una, pananampalataya na makukuha sa pakikinig at pagkinig sa salita ng Diyos. Pangalawa, pagsisisi. Pagtalikod sa lahat ng mga masamang gawa. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Jesucristo para mahugasan sa lahat ng mga masamang gawa, mga kasalanan na nagawa mula sa pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Ang pang-apat, Diyos nang gagawa, bautismo sa Espiritu Santo. Sumunod sa panalangin ito, banggitin po yung panalangin ito, minamahal. Lalo na po sa ating po mga nanonood. Mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan sa oras na ito. Mahal na pinapatawarin mo ako sa lahat na aking managawang kasalanan. Ako po'y taos-pusong nagsisisi. Tinatanggap kita na aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo ako. 10 aking mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. In Jesus' name, I pray. Amen. Nakilaman Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Jesus. Sa lahat na tumanggap sa iyo, bilang Panginoon tagapagligtas ng kanilang mga buhay, patawarin mo sa kanilang masalanan. Baguhin mo kanilang mga buhay. Gawin mo silang tunay na Kristiyano. Isulat mo kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa katan. Iligtas mo sila, mahal na Panginoon. 10 kanilang mamahal sa buhay. In Jesus' name, I pray. Amen. Ilagay mo ka ng kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Kung wala po kayong naramdamang sakit, ano po yung makahilingan, itaas po yung makamay. Tapi magkaisang manalangin sa ating Malapino, dakilaman Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal naming Panginoon Jesus. Hallelujah! Sa paunat na langin namin kagalang-galang. At minamahal na Pastor Willis Almeida. Hallelujah! 10 panalangin ng kanyang buong pamilya, mahal na Pinoon. Unang-una, humingi po kami ng kapatawaran. Saan kami nagkulang, nagkakamali. Ano mga naisip na gawa na banggit namin mga labi na hindi kaya-aya sa iyong banal na mahal na Pinoon. Patawarin mo yung mga anak, mahal na Pinoon. Pagalingin mo, mahal na Pinoon, makaramdaman ng bawat isa. Sa naunang panalangin ng aming kagalang-galang pinamahal na Pastor, aking sinasuhay, demonyo ng karamdaman, sakit sa puso, high blood diabetes, cancer, demons of sickness and disease, cast out, cast out, cast out. In Jesus' name, be healed. Be healed right now in the name of Jesus. Hallelujah, in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat. Bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay, itaas po natin minamahal ang ating 2 kamay at tumalon po tayo na 3 beses. Sabay-sabay po tayong sumigaw. Isigaw po natin ang makapangyarihang salitang Hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. At tayo po ay dumako na po minamahal sa ating special offering. At tipo nga may bilab